mga be, so another trip na naman tayo for today's video. So ngayon mga kabe, kakatating lang natin mismo sa Danang International Airport at gabi na nga nung dumating kami dito mga be. So ngayon, tungo na muna tayo sa immigration no, at alam mo ba, muntikan pa nga ako maboljak na mga otoridad dito kaka-video. So ito na nga mga be, kakalabas lang natin sa immigration at excited ang lola me, siya Danang dahil first time ko dito at talagang rampang-rampa ang lola mo na malalati na ang peg. At tingnan mo naman mga be ang airport nila, oh, ang ganda, diba? At sobrang pagka-excite ko, aba, muntikan ko pa makalimutan ng bagay ko na kanina pa umiikot dito sa baggage reclaim. Oo nga pala be, muntikan ko nang makalimutan. Kung naghahanap ka ng roaming SIM para connected ka lagi sa mga ganap sa SOCMED at hindi ka malos sa mga lugar dito sa Danang, madami yan dito sa airport nag-o-offer. At syempre, depende na lang yan kung gaano katagal at laki ng data ang need mo. Pero kung ako sa'yo, sakluk, meron na yan mismo te. Pick upin mo na lang ng malala para go, go, go ka na. At syempre, para may pang-anda din naman tayo sa mga pang-aura at lapang natin dito, don't forget to get yung ayuda dito sa mga ATM. At dito lang yan mismo sa labas ng arrival area. So alam mo na. At ang tip ko sa iyo, instead of magpapalit ka sa money exchange, gamitin mo GCash or PayMaya card mo to withdraw basta may laman at anda ka. Kasi uso na din naman sa kanila yung mga cashless be sa mga transpo at most restaurants na pwede mo kainan. Oh, so ito na nga ang chika. Papunta na tayo sa hotel and mind you, mostly na mga drivers dito ay pwede mo naman makausap using Google Translate. Kaya mas okay talaga before you go to the airport ay connected ka na sa net na pwede mo naman din i-hotspot kung madami kang gadget na nakuha ko lang around 400 pesos or 180 Vietnamese dong for a 7-day trip. So nandito na nga tayo mismo sa loob ng hotel. Nothing fancy kumbaga pero wag ka, mura yet malinis at kumpleto na din sa mga basic needs or gamit na makikita mo sa isang syalang hotel din mga te. Ito na usually yung twin deluxe room nila na may free stable wifi, free water and coffee everyday. O ayan, may pabathtub pa o. At syempre, isa sa mga nagustuhan ko dito ay halos malapit na siya sa mga ganap dito be. Malapit sa mga beach, sa stores, bars, restaurants, coffee shops, at dami pang iba mga te. So nag-ikot-ikot na nga muna ako dito mga be just to feel the vibe ng lugar. So around 11 PM na ito mga be at kita mo naman na buhay pagganap dito sa labas. Actually, I need to find some convenience store para makabili ng mga things na need ko for my whole trip. Like water, snacks, at iba pang mga essentials na hindi ko nadala. OMG! Pero ang sarap din mag-night walk ha. Kasi usually, ang weather nila is very chilly at night. So kahit rumapa ka pa ng malayo, ay hindi ka pagpapawisan te. Oy, may banh mi, my favorite. Parang nagutom yata ako bigla. O siya, sige, tulog na muna. O so ayan, pagising ko ng umaga, ready na agad-agad sa unang araw na pagganap sa mga activities na pupuntahan today. At syempre, hindi dapat tayo mukhang putyo-putyo for today's video ha. Dapat umaaura din ang mga peg natin para laging fresh tayo sa mga photo at video no. Duda na hindi mamaya tayo sa malapit lang. Doon sa Danang Beach. 10 minutes diba sabi sa hotel. So ayan na, nakasakay na nga tayo sa tourist van at tanaw mo nga sa labas, ang ganda ng beach nila. Oh, actually, may tawag sila sa mga beaches dito. May Danang Beach, Mikey Beach, at Mai An Beach. So yung nakikita mo na yan ay yung Mai An Beach. Which is ang sabi nila pag nakita mo daw yan, para ka na daw nasa Miami Beach daw sa US. So ayan, kita mo naman kay aga-aga tsikahan to the max sa mga otaw dito sa van. So ang chismis lang naman dito ay kung ano yung mga lugar na pupuntahan namin for today's gala. Excited ang mga me na akala mo ay first time gumala with the mga kumari ever. Ang siste lang naman dito ay nagpapasalamat lang naman din yung tour guide namin dahil usually iinlan lang sa mga Pinoy travelers for now ang nakaka-visit ng Danang. Okay, so for the first stop, dito kami unang ginala sa Nonyok Stone Carving Village. Tama nga ba, bikas ko? Oh well, anyway.
Ang daming mga statue, di ba? Actually, ang daming nagkalat niyan sa Danang. Dahil ang chika lang naman ng tour guide ay ito daw ang isa sa mga pangunahing pangkabuhayan ng mga tao dito. At alam mo na, may pabudol na agad dahil sa loob nito ay nandyan lang naman yung mga marble stones na ginagawang mga necklace or any accessories na patok sa mga mamshi natin na kasama sa tour. Kitang-kita mo naman ang mga naglalakihang mga bato, no? Na mga inukit na may iba-ibang shapes at inukit na images na madalas ay mga binibenta nila sa mga malalaking establishments or museums or parks na para din 'di ba ang bonggang-bongga ng datingan. Oh well, try mo kaya maglagay ng ganito sa bahay mo. Ang taray mo doon, te. Oh, so ayan, bumiyahin na nga kami dito sa second stop at nandito na nga kami sa Marble Mountains. Oh, shucks, ang daming mga tao. Na kahit babad sa init ang mga tao ng turista, ay panay pa din ang mga posing ng mga hitad na galing sa iba-ibang lugar. Kakaloka. Pero in fairness, ang ganda ng lugar Para ka na din nasa Garden of Eden. Ganun ba? Oh, diba? Talaga pinaghandaan talaga ni Mayor ang pagpunta namin dito. At syempre, meron pang mga pabulaklak na mga iba-ibang kulay at pa-fountain sa Getly. Kaya tingnan mo naman ang mga seniors natin. Sayang-saya sa mga pagpapapicture sa lugar. Alam mo naman, malalaman mo talaga na Pinoy ang mga turista na yon kapag panay ang pa-picture sa bawat sulok ng lugar. Nakeb sa time at sa tao sa paligid. Basta, aura ako, besh. This is my moment ang peg. So after umaura ng mga mams, ayan at nagpalakad-lakad na muna kami paakyat sa mountain. Pero naku, susmi, napakahabang lakaran na naman pala ito paakyat para makaakyat sa tugatog ng tagumpay. Charis, hiking pala ito at not sure kung ready ang mga bones ng mga mamshi natin. So, para maaliw kami, ang ginawa na lang ng aming tour guide nilibot kami sa mga lugar na may mga stopover doon para, of course, magpa-picture ulit, magpa-fresh. Ang nice din ng weather at that time na kahit alam mo na maaraw, hindi siya ganun kainit kasi ang dami ng mga puno dito sa paligid. Ramdam mo ang lamig ng hangin, in fairness. Ayan na, at papalapit na nga kami sa dulo na walang hanggan. Alam mo ba, buti na lang talaga at dinaan kami ng aming tour guide sa mga easiest way na daan paakyat ng bundok. Kasi alam mo ba na meron pala dito ng mga trail sa loob ng kuweba na pwede ka pumasok at magpasikot-sikot para ma-feel mo talaga ang pagka-adventure sa loob ng kuweba. At doon syempre, mas may makakita ka ng mga other things na wala sa labas. Pero ayos lang yun. Ayos lang na nasa labas pa nga lang busog ka na nga sa tanawin ng pagka-nature vibes ng lugar Okay, so pagpasok natin, ito yung unang station sa loob ng kuweba na ang tawag nila ay Yuen Kong Buddhist Grotto na hinulma mismo dito sa loob ng Marble Mountains. So pagkaliwa mo doon, dito mo makikita ang pinaka-highlight ng buong lugar, yung malaking Buddha sa loob ng kuweba. Medyo matarik nga lang ang pagbaba pero ang ganda. It's so majestic ang lugar na para siyang nagsha-shine sa sinag ng araw na nagmumula sa tuktok ng kuweba. Tingnan mo naman diba? Alam mo, isa ito sa mga nakakaalaw din na pag nagta-travel ka Yung tipong sa mga libro or TV mo lang nakikita pero ngayon nakikita mo na talaga ng malapitan and adventurous, diba? Ayan. So, nakalabas na din tayo sa loob ng kuweba sa wakas. Pero of course, hindi pa dyan nagtatapos, no? Alam mo ba, sa pag-iikot namin dito, marami ka pa pala na madidiscover sa labas. At ito yung mga nagagandahang mga pagoda at madalas na meron ka pan makikita na nakasuot ng kanilang mga local costumes na nagpapapicture sa buong lugar. Ang saya-saya, diba? Syempre, alam mo naman na very usual sa mga Asian countries ang makakita ng mga ganitong pagoda at temples. Kasi syempre, part na din naman ng kanilang kultura. At ang sabi, yung madalas na nakikita natin na dalawang dragon statue sa labas ng entrance, ayun daw yung mga nagtataboy ng bad luck or bad energy. So yun na nga, another walkathon trail na naman tayo. Bakit mga be? So expect a lot of walk.
under the sun talaga kung gusto mong makarami ng rampa. At syempre, pagdating natin dito sa taas, ayan tanaw na tanaw mo ang buong syudad ng Danang. So dyan, may kita mo yung mix of city view, while kita mo din naman yung touch of provincial feel kasi talagang preserve pa din naman ang mga kabundukan. At dito talagang lasap mo ang fresh air. Sarap! Ayan. So, another ride na naman tayo going to next destination, mga be. And now, this time, doon natin makikita si Lady Buddha. Yung pinakamalaking Buddha na tanaw mo talaga sa buong syudad ng Danang. But, checking outside right now, the beach is inviting, mga be. Look at the view. Parang ang sarap lang magmuni-muni dito. And mostly, alam mo ba, ang makikita mo dito yung mga foreign tourists na nagchichill lang hanging around the beach. So, nandito na nga tayo para makita si Lady Buddha na usually located dito sa Linung Pagoda, Sontra Peninsula. So, sabi ko nga kanina, ito yung pinakamalaking statue sa Danang na most commonly known in English ay Statue of the Goddess of Mercy. Alam mo ba na ang daming mga turista ang nagpupunta dito not only to see the Buddha or the place but also ito daw kasi yung spiritual sanctuary to cleanse your spirit. At ito ang chika, mga mare, ha. Trivia ko lang sa inyo. Madalas na pinaniniwalaan ng mga locals dito na ito daw si Maring Lady Buddha ang nagbibigay daw sa kanila ng protection, panangga in every typhoon, and gives good fortune daw sa mga fisherman para mas makahuli ng madaming isda. Dagdag kaalaman tayo, mga te. Well, kung tutuusin, napakalawak ng lugar. There are so much to see here, ika nga. Pero alam mo kung ang uobserbahan mo ang buong lugar? Ang ganda ng place on how they usually set up yung mga bonsai plants and statues sa gilid. Yung para kang naglalakad sa labas ng palasyo ng isang ancient movie na kulang na lang may emperor na lumabas para kompletos recados ang eksena. Well, sa pagkakalam ko, mostly but not all, Pinoy travelers are not usually into these historical temples or pagoda. Kasi maybe because of our culture natin and religion, so iba-iba tayo ng mga preferences o yung mga pinaniniwalaan, ika nga. But of course, the respect should be there. Hindi lang naman ito usually for a fun trip, but also to gain knowledge and experience their culture as well. Taray! Ayan, so literal na pagoda na nga ang nangyari sa amin at need na lumapang ng mga moms para sa almost a day of city exploration. At ayan, dahil nga sa hindi common sa atin ang ganitong food, tinuruan pa kami on how to do this. It is actually a food haven for me kasi gusto ko talaga yung mga ganitong mga veggie at madalas sa mga ganitong Vietnamese food ay yung mga niro-roll sa rice paper at sinasawsaw sa mga sauces. Tingnan mo naman kung paano ginagawa ni ate yung pagkain namin. Actually, pag natikman mo to, ang sarap. So after nun, syempre, gusto na muna natin mag-relax at hang for a bit at itry yung mga local coffee shops nila dito sa Danang. Of course, alam naman natin ang Vietnam ang isa sa pinakamasasarap na mag-produce ng kape at known for a very innovative, distinct flavors na halos dito mo lang matitikman. And they're not only selling coffees, pero nandiyan na din yung mga milk teas and teas na for sure na bet sa taste mo. It's past 5 p.m. at mag-start na nga isa sa mga part of activities natin for today's video ang matood ng kanilang cultural show. It is actually a good recommendation for me to watch this kind of show, and this is not only showcasing your talent ng mga mari natin na Vietnamese, but mind you, dito makikita kung gaano ka-vibrant ang culture nila in terms of entertainment. Since maaga pa naman ang gabi, itry na muna natin silipin itong Sontra Night Market. So usually, open naman sila dito everyday from 5 p.m. till midnight. But of course, kung naghahanap ka ng isa sa mga murang pampasalubong, syempre, dito na yan sa Sontra Night Market. Madami ka na din dito makikita na para ka na din namimili sa Divisoria natin sa Pilipinas. Madalas, ang makikita mo dito yung mga charm bracelets, mga accessories, mga bags, at mga souvenir items. At yung dun sa bandang dulo, doon makikita mo ang yung mga nagbebenta ng mga street foods na usually na mga iniihaw na seafoods. Ayan, so maglipod na muna tayo. Sa tapat lang usually ng Sontra Market ay makikita mo na itong famous Dragon Bridge sa Danang. At alam mo ba, ang chika ko lang sa'yo
meron sila dito na paganap every weekends kung saan yang si Drago na yan ay nagbubuga ng tubig at apoy at yung buong kalsada o bridge na yan ay sinasara during weekend show na usually nag-start normally by 9 p.m. At yan, yung nakikita mo na yan yung tinatawag nila dito na Lover's Pier. Kasi naman kaliwat kanan ang mga nakikita mong mga couples at groups na nandito at parang walang mga puwang at karapatan ng mga single na magpunta dito. Charot. Ito namang barko na to, usually nakastay lang siya dyan kasi yung loob niya ay puno ng mga restaurants, night parties o bars. Kaya kung ikaw yung tipong mahilig magwalwal at night while having roam around sa buong Han River, then go, push mo yan te. Meron sila usually mga ticket for a night sail party kung yan ang bet mo. O ayan, so try naman natin magpakasyala for today at mag-fine dining. Syempre, deserve natin to for the whole day trip. And since nag-try tayo ng local Vietnamese food kanina, then why not go again with some chicken wings and Vietnamese version of pizza with so refreshing cocktail drink on the side para naman mas feel mo yung ambience ng lugar while overlooking sa ganda ng tanawin sa labas. Look oh. O ayan, so malalim na nga ang gabi, so need na natin bumalik sa ating Balor. So sa next gala episode natin, lilibutin ko naman kayo sa isa sa mga pinaka-highlight ng trip natin ay ang Bana Hills, kung saan may kita natin yung may giant Han sa Golden Bridge at syempre yung French Village. So stay tuned lang tayo, okay? You can comment and subscribe or like my video kung nagustuhan nyo mga ganitong klaseng adventure. So thank you for watching!